100. So kung ito na yung G, ito na yung rise, ito na yung run. So G is equal to rise over run na naka percent lang. So times 100 lang. So divided by 100 mo itong G, slope na siya, di ba? Slope na siya. So para makuha ninyo, so slope na siya, meron ka ng rise is equal to M run. So mga ganun. Sige, ayusin na nga lang natin. Dito sa baba na lang. So kung ito na yung tangent line ninyo, for example, ito na si grade. Ito na yung grade ninyo. So ito na si rise. Ito na si run. Yan. So si rise over run, di ba siya si M? Si slope ng line ninyo. So para maging grade yan, kailangan naka-times 100. So pag dinivide nyo na by 100 yung G, makukuha nyo na si rise over run. Diba? So G over 100 is equal to rise over the run. So yan na. So huwag nyo kalimutan ito. Magagamit nyo din naman yan kapag ang kailangan nyo yung elevation ng PI. Or elevation nito, elevation niya yan. So basta, pag ang elevation ng point na nasdan dito sa may back tangent or sa may forward tangent, dun kayo kukuha. So dito kahit saan kayo mag-reference ng elevation, no? So walang strict naman na ano, na pag, so kung alam mo yung elevation dito, tapos kailangan mo yung elevation ng PI, pwede mo na lang kunin ito. Kung kaya mo, tama ba? Kung kaya mong makuha ka agad, okay lang, kasi elevation lang naman siya, no? Kahit saan kayo mag-reference, basta alam mong idagdag yung height papunta doon sa next, or i-minus kung pababa ka naman. Papunta doon sa may point na kinukuha mo ng elevation. Nasunod ba? So, isulat natin dito. Elevation B minus elevation A equals C. Yan. Nasunod ba? So, ganyan. So, ito, palitan na nga lang natin to. Rise over run. Huwag niyo kakalimutan yan, kailangan niyo pa rin naman siya. So, ano pa? Yun lang kailangan yung tandaan dyan. So, try na natin dito. So, sabi dyan, asymmetrical vertical summit curve. So, pag summit curve, pataas yan. So, ibig sabihin, dapat ang back tangent niya pa ganyan. Ibig sabihin yan ay positive slope. Ang forward tangent niya ay negative slope naman. So, positive yung back, negative yung tama naman, ayan no. So, has tangents positive 4 and negative 2. So, naunang nabanggit si positive 4, therefore siya si grade na pagganito. So, ito si positive 4. Tapos ito si negative 2. So, medyo mas gentle yung slope na pababa. Positive 4%. So, sabi dyan, the allowable rate of change of grade is 0.3% per meter station. So 0.3% per meter station. So ano ba ulit ang isang meter? Meron kang 20, tama ba? 20 per meter station. So ibig sabihin nun, isang station na naka-meter. So yan ay 20, no? So nasunod ba? Na-imagine ba yun? Ayan, tama ba? Na-imagine ba yun? So tama. Ayan. Ayan, okay? So, ang allowable natin na change in grade, no? So, yung allowable na change, so yung pagbabago-bago ng ating grade. So, parang yung slope ng ating grade diagram.
hanggang 0.3% per meter station. So, per 20 meters yan. So, di ba, anong ginagawa natin pag may allowable? Ine-equate natin sa maximum actual. Tama ba? Ginawang ano, ginawang strema. So, pero actually ganyan naman talaga siya, no? So, ayan. So, sige. Ito na yun. So, 0.3%. Ay, bakit ako nag-loop? Sa bawat isang meter station. So, sa bawat 20 meters yun. So, equal to, meron na tayo ditong change in the grade in actual. So, ano yun? Change in grade. So, meron kang negative 2% minus positive 4%. So, syempre, parang hindi tayo parang hindi tayo mag-negative kasi length ang hinahanap is to the length of the symmetrical curve yan. Nasundan ba? Di ba? So, per meter kasi per meter station. So, per meter, so isang station, 20 meters yan. So, ito naman, kung gaano kahabang length dapat minimum, kumbaga minimum length ng ating symmetrical vertical curve para ma-follow niya itong allowable grade. Na-imagine ba yun? So para ma-follow ito or less, 'di ba? Kasi kailangan maximum 'yan. So the allowable rate of change of grade is per meter. 0.3% per meter. Kasi any more than that, siguro medyo steep yung pagkaka vertical ng curve ng ating summit curve. So para ma-limit siguro, yan, ito yung ginamit na allowable allowable change in the grade. So ang maximum actual, edi gamitin mo lang yung nanditong grade. So nagbago siya from negative 2 to positive 4%. So ito kasi yung binigay na na allowable change in grade dyan. Most likely in terms of magnitude yan. Kaya nag-absolute value na lang tayo dyan. So, para yung magnitude ang ko-consider dyan. So anyway, ilan na to? So meron tayong 0.3 over, balik na rin na lang natin. So meron tayong negative 2, so, or 2 plus 4 na lang yan actually, times 20. Yan. So ang total length minimum dapat uh, ng ating curve ay 400 meters. Nasunod ba? So dapat 400 meters siya. So yun lang. So parang lang, proportioning lang. Para lang siyang proportioning. Number 16. So compute the length of the curve. So based on the allowable change in gradient. So yan na. So yan na yung length natin. Kasundan ba? So yan na yung length natin. Alam mo tumatawag. Wait lang po. Wait lang po. Ayan. So, nasundan ba? Si number 16. So number 17. So actually kailangan na may figure yata ako dito for vertical curves. Ay wala. Unsymmetrical yung nandito. Anyway, kaya naman natin i-drawing yan. No? So meron tayo ditong positive 4. So ulitin lang natin yung pag-drawing ng grid. So positive 4%. Meron tayo ditong 2%. So yun na negative. So pababa naman siya to the right. So since nabanggit na symmetrical siya, so kung walang nabanggit kung symmetrical or hindi, ang default daw dyan guys, yan ay symmetrical, no? So ang default ay symmetrical unless nabanggit in the other no, na ganito yung distance between ganyan. So basta kung walang nabanggit at all regarding uh, the case that you will use, so or walang other indirect na conditions no na
lilid sa pagkakaroon ng unsymmetrical, symmetrical yan. So, pag symmetrical, para madali yung drawing nyo, project kayo kaagad dyan ng line sa may intersection, tapos dapat kasi kumbaga same sila ng distance. So kung gaano kalayo yung PC from PI, ganun din kalayo si PT from PI naman. Nasunod ba? So kaya ganyan ko siya drawing. Kasayahan lang natin. Hindi naman natin kailangan ng intersection angle dyan. So yan na. So ibig sabihin, kung titignan nyo, parang same naman na siya, no? So this is your 200, 200. So bakit 200, 200? Kasi 400 yung total length. Symmetrical siya. Di ba sabi natin, equidistant yung PC, which is this one. Or actually, no, ang talagang term niya, si PVC. Point of vertical curvature. Ito si PI. And this one is your PVT. Point of vertical tangency. So, wala lang. Kasi yung PC, pang horizontal daw yun. Pero pwede rin naman PC, PT, same lang yan. So, ang gagawin na natin, since nandito yung intersection ng dalawang points na pagdudugtungin nyo, ano yun? Si PC tapos si PT. So, gaganyan na siya. Yan. So, not necessarily yung nasa gitna nandun yung maximum, no? Baka ang drawing nyo pa ganyan. So, not necessarily, pero possible. Pero not necessarily ganun siya. So, I think magiging possible yun if equal sila ng grade. So, parang ganun. Equal sila ng grade. So, yan na yun. So, sige, i-drawing na natin yung grade diagram dito. So, for the grade diagram, so let's just use this one. So, tapos, i-plot na natin si grade. So, ang grade na 4% na positive, hindi yan dito hindi yan anywhere dito. Yan ay galing doon sa tangent kasi na nag-pass through PVC. Therefore, yung grade ng slope ng tangent line, dito yan sa PVC. So, ibig sabihin yung 4% na nandyan, yan, yung 4% na nandyan is actually this one. No? Nandito sa may PVC. So, ito si positive 4%. So next, dito naman negative 2. So yung negative 2 na yan, hindi sa PI yan. Yan yung nasa PVT. Kasi yun yung slope ng tangent sa PVT. Dito lang nag-intersect yung dalawa. No? Pero hindi yan yung slope sa PI. No? Kasi hindi rin naman yan part ng curve So walang slope dyan na involved about this curve. Dito yan. So negative, you will plot sa baba. And then, if symmetrical, huwag yung kakalimutan, direct na lang yan na connect. Sunod ba? Direct na lang yan na connect. So, parang mali itong figure. So, dapat, kung saan nag-zero, nandoon ang highest point. Sunod ba? Kung saan ang zero, doon ang highest point. Shucks, nahulog. Mas maganda na yung kanina. Yun na lang. Siguro taasan na lang natin ito. Si 4. Tama lang, okay na yun siguro. Ay lalo. Ganyan na lang. So, medyo malapit na siguro yan. Isa pa, ito na lang. Yeah, sabihin natin ganyan na lang. Approximately, no? Approximately, ganyan na siya. Ganyan na. So this will be
the location of your highest point na rin. Yeah. So, medyo accurate naman na siya. Medyo precise. So, kung 200 yan, so, basta 200 yan. So, anyway, so, ano na yung next question? So, sabi dito, compute the distance of the highest point of the curve from PC. So, compute the distance of the highest point of the curve from the PC. So, yung pinakamataas, sorry, na point on the curve from PC. So, ano yon? Yung distance na ito. Yan. So, yung distance na yan. So, para makuha natin yung distance na yan, edi kunin muna natin yung location ng point na ito. Yung point of parang zero grade. Point of zero grade. Di ba may point of zero here? So, yung point of zero grade. So, sabihin natin, mag-ratio and proportion na lang tayo dito. So, meron tayong x. Ito na lang yung x. Kasi ito lang din naman hinahanap eh. Distance niya from the PC. E di yan na yung x. Ito na lang yung 400 minus x. Tama ba? So, yan na lang yung 400 minus x. So, ayan. So, by ratio and proportion, meron tayo ditong positive 4. Yan. So, meron tayo ditong positive 4%. Huwag nyo nang ilagay yung positive or negative kasi distance lang naman yun, di ba? Pag relation proportion, length, wala namang negative length. So, puro yan positive. So, 4% is to x equal to 2% is to 400 minus x. So, yan. 4 over x. Or pwede naman, unahin nyo yung x para nasa taas yung unknown ninyo. Yan. So, meron tayong 266.6667. No? So, lalabas x 266.6667 meters na siya. So, 266.66667 meters from PC, nandoon na yung ating highest curve. And lastly, sabi dyan, compute the elevation of the highest point of the curve. So, yung elevation na ng highest point mismo. So, if the elevation, may binigay ba? The stationing and elevation of PT is 10 plus 0.2. Yan, PT. Ito, ang stationing daw dyan, andito si station, 10 plus 0.20, and nandito siya sa elevation, 142.3. 63. Siyempre, meters na yan. So, considering that we have an elevation here kay PVT, kunin na lang natin ito. Tama ba? So, kasi ito na si highest point eh. Ito na si highest point. So, kailangan nyo yung elevation dyan. So, at least, alam na natin yung location niya. Tama ba? So, alam na natin yung location niya kasi meron tayong 400 minus x. So, kunin natin si 400 minus x. Meron kang 133.3333 meters na yan. No? So, meters na yan. So, ito na yun, no? So, 133.3333. So, yan na yun. So, para makuha natin yung, kung kailangan nyo yung stationing, pwede nyo ibawas na lang yan, no? Kasi PVT, move ka lang horizontally ng 133, nandun na si highest point. So, ang stationing ng highest point, 142, kung kailangan nyo, no? 10 plus 02, 10,020 pala, sorry. Minus kasi nasa
dulo na si PVT. Eh yung highest point before pa siya. So aatras ka ng 133.3333. So pag tinanong kung ano ang stationing ng highest point, pwede na yan. No? So dadaan ka sa PVT. Horizontal lang kasi ang under ng stationing niyo. Pero hindi yan ang kailangan. Kailangan natin ah, si elevation ng HP. So para makuha sa elevation ng HP, consider na lang natin yung dalawang points na yan kasi ito lang naman yung may known elevation. Kasi ito yung hinahanap. E dito ka na mag-reference. So itong dalawa ang kukunin nating points. So sinong mas malayo, siya yung magiging una. So elevation of PVT minus the elevation of the highest point is equal to C. So ano yung C? Area kung saan dumaan or area in between. Yun na lang. Area in between the 2 points doon sa may grade diagram mismo. So ito, yung kukunin nating area. Diyan. So yan yung kukunin ninyong area. Diyan. So walang problema, meron na tayong distance na yan. Meron na rin tayong height ng triangle na yan. Eh, triangle lang naman yan, tama ba? So, straight line lang ang pinagko-connect kasi dito. Eh. So, first degree curve. So, walang problema. Kunin muna natin si C. No? Kunin muna natin si C. So, this is number 18. So, to solve for C, dito na lang sa gilid. So, to solve for C, yung C natin therefore dito, no, yung between PVT tsaka HP na lang yan. So, yung C, kunin mo lang yung area. Area kung saan dumaan yung ating dalawang points na kino-consider. So, C is equal to, so huwag niyo kalimutan isama yung sign, no? So, 1/2 times, meron tayong 133 na na-solve, di ba? Yan yung base meters. Times, meron tayong height which is negative 2%. Yun nga lang, convert natin yung percent. So, divided by 100%. Ganito na lang. Negative 2% divided by 100 mo na lang para makancel yung percent. Nasunan ba? So, yan na. So, C, therefore, is equal to ilan? So, 0.5 times 300, but 300, 133.3333 times 2 over 100. Negative. So, negative 1.3333 meters. So, the negative sign indicates na bumaba siya. No? So, from HP towards PVT, bumaba siya kasi negative yung lumabas. So, anyway, so lalabas na dito. Elevation ni PVT, merong binigay 142.63. Minus the elevation of HP, negative 1.333. So kung nalilito kayo sa pagkuha ng sign din nito, so wag na kayo mag-sign convention. Tignan nyo na lang yung drawing nyo. Kung highest point yan, tapos low, mas mababa ito, alam nyo mas mababa yan, edi iayos nyo na lang. So para positive palagi, unahin nyo yung mas mababa, mas mataas. Mas mataas minus yun nga lang, para mas standard ganito. Kasi there are certain cases, paano kapag ditong dalawa, yung kinonsider nyo, di ba? So baka mamali pa kayo dyan. So kasi medyo malapit yan eh. Paano kung not drawn to scale? Akala nyo mas mataas ito kaysa dito. Diba? So mga ganun. So at least dito, farther from PC, closer to PC. So minus palagi yan. Farther minus closer equal to yung change in the or yung area dun sa grade diagram. So considering the sign. Yan, considering the sign. So parang ganun. So anyway, ilan na to? So dapat mas mataas ang elevation ng HP. Siyempre, no highest point yan eh. So plus na lang natin dito si 142.60. So lalabas 143.963
3. 143.9633 meters. Oops! 143.97. Nasundan ba? Nasundan ba yun? So, ganun lang. Ganun lang yung ating analysis for that. Questions? Wala pa rin? Baka natutulog na kayo. Ang lamig ng panahon dito. Anyway, recorded ba to? Recorded ba siya? So, siguro mag-last na lang tayo sa ano, sa unsymmetrical. Ayan. May question ba? Ayan. So, sige. Siguro mag-end na lang tayo dito. Dito. Sige. Tuloy na lang natin dito. So, ang pagkakaiba lang ng symmetrical and ng unsymmetrical, of course, yung PI, wala na necessarily sa gitna. So, dito, meron na dapat ibang conditions na ibibigay, no? To know kung paano yung distribution ng total length ng ating ano. So, minsan, binabanggit na lang na yung ito, from PC to PI, ganito yung length niya. From PI to PT, ganito yung length niya. Minsan ganun na lang, no? So, pero minsan, binibigyan ng pang ratio and proportion, mga ganun. So, pero,
This time, wala na sa gitna. Yung PI, hindi na nasa gitna ng PC and PT. So sabi dito, an unsymmetrical parabolic curve has a backward tangent of 5% and a forward tangent of negative 3%. So parang dito yata meron akong the length of the curve on the left side is 200. Ito pala. The left side of the curve is 200 meters, while the right side is 300 meters. The tangents at PC and PT intersect at station 3. So, meron tayong figure dito. Yeah. Ito yun ata. Yeah. Ito ata yun. So, ayan. So, ito na yung positive 5% na back tangent and a negative 3% forward tangent. So, these two tangents meet daw dito sa ating station 3 plus 118. So, ayan o, 3 plus 118 at elevation 84 pa. So, ilagay natin dito. Elevation 84. So, yan ang given sa atin. So, the left side of the curve is 200. The right side of the curve is 300. Parang gulo naman ng pagkakasulat. Yan, ganyan na. Okay, wag na muna yan. Tayo na lang mag-drawing yan. Yan. So, syempre, this is still PC. This is your PI. And this is your PT. Yan. So, sige. Mag-drawing tayo dito ng grade diagram na ngayon. Kasi this is actually 5%. This is your negative 3%. So, saan ulit 5% ang grade? Dito sa may PC yan. So, hindi dito sa may other points, no? Hindi dito. Dito sa may PC. So, kasi siya yung back tangent, tatama sa may PC. Tama ba? So, meron tayo ditong positive 5. So, sabihin natin ganito. Positive 5. And then, pagdating natin dito sa ating PT, meron tayong negative 3. So, pababa naman siya. Yan. Siguro ganyan. Pwede na siguro yan. So, negative 3% naman siya. So, kung sana ito ay ano nang tawag dito? Kung sana ito ay symmetrical. Ayan. Kung sana ay symmetrical to, pagdudugtungin nyo na lang yan. Tama ba? Pagdudugtungin nyo na lang yan. So, yun nga lang, hindi siya symmetrical eh. So, what we are going to do first dito sa ating analysis is punta ka doon sa katapat ng PI. So, punta ka doon sa point kung saan nakatapat yung PI, which is this point. Ang gagawin mo sa point na yan is you are to check kung ano yung grade dyan sa point na yan. Kasi dito hindi siya smooth transition kumbaga. No? So, parang hindi siya nagkaroon ng smooth transition. Parang ganun. So, pero parang same lang din naman. Smooth pa rin naman siya. Parang hindi lang siya kumbaga naputol yung shifting ng ating diagram or ng ating grid. Kumbaga nag-iba sa point na yan. Tama ba? So, ito, ang kailangan natin dyan, yung tinatawag natin na G3. So, di natin sure kung positive or negative kasi yan, no? So, hindi natin sure kung positive or negative yan. So, hindi natin sure kung paganyan o paganyan, no? So, kung na-drawing nyo ng maayos, drawn to scale siya kumbaga, pwede nyong makita kung positive or negative siya. So, para hindi na tayo magkaroon ng ganun, hindi na tayo matagalan mag-drawing, meron tayong formula kasi dyan. So, meron tayong G3 is equal to G1. So, kung naalala nyo si Varinian's theorem,
halos kamukha lang yan ito, no? So G1 L1 over L total, no? Or L1 plus L2. So di ba, yung total dito sa gitna, yan, total mo lang yan, para siyang Varinius theorem actually, no? Pero hindi siya Varinius theorem. So ito ang huwag niyong kakalimutan na formula pagdating natin ng unsymmetrical parabolic curve. Ganyan po ba level na lumalabas sa board exam? Yes, yung mga example natin dito, they are past board exams. So, syempre, no, meron tayong ah, database. So, yung mga ito galing itong mga figure galing sa ano, kay Matalino yata. Dito yata. Matalino ata ito. So, anyway, so yung mga exam na ito, mga examples na ito, yes, yan ay galing sa mismong exam. Pero ito yata, I don't think na may lumabas pa recently na ganito. So, yung symmetrical meron. So, pero itong unsymmetrical, hindi kasi tinuturo sa iba. So, hindi kasi siya lumalabas. Hindi ko alam kung lumabas na siya or lalabas pa lang. So, pero tinuturo na namin siya. So, just in case. So, anyway, so ito ang pang-solve ninyo ng unsymmetrical. Ah, Madali lang ba? So, yung tanong ba na yan ay dahil nadadalian ka or nahihirap? So, feeling ko nadadalian kayo, no? Madali lang ba? Madali lang ba? So, anyway, so isolve na natin si G3 so para ah, umabot tayo on time, no? So, G3, G1, L1. So, pag gagamitin ito, so sige, maglagay tayo ng note. Include the sign of the sign of the grades. Kasi hindi natin sure kung pataas or paganyan. So kung sure sana kayo, kahit hindi na. So pero, ang mangyayari doon pala, kung hindi nyo nilagay, mali pa rin yung lalabas. Kasi kailangan, kung magma-minus sila, magma-minus dapat sila. So kailangan, laging included ang sign. So sige, yung ating G1, dito tayo sa may backward tangent natin. So positive 5 times ano yung length dyan, yung length kung saan merong positive 5, yun yung 200. So plus, yan. Sama nyo pati yung sign, so may negative dito, so negative 3 times 300 naman dyan. So divided by, meron tayong 200 plus 300. Ayun. So meron tayong ilan? So 5 times 200 minus 3 times 300 over 500. 0.2. So this is in percent na yan. Nasunod ba? This is in percent. So anong gagawin nyo dyan? Siyempre, yun yung grade dito sa my point. So take note, ang kukuhanan yung G3, yung katapat ng point of intersection. Kasi doon mag-shift ng slope ang grade diagram niyo. So ito. So meron ka pang 0.2 positive. So lumabas positive, tama ba? Positive ba? Positive 0.2. So, ibig sabihin, pag ganyan pa yung itsura niya, pero very, very gentle na yun pag ganun na siya. No? So, mali ito. So, dapat pag ganyan sana siya. So, mas leaning towards pag ganyan siya. Yan. So, anyway, this is positive 0.2%. Pa yan, guys. No? Percent pa yan. So, yan na. So, after getting yung ating G3, tsaka na kayo magko-connect. So, syempre, i-connect mo yung G1 tapos G3, tapos tsaka mo i-connect si G3 kay G2. Nasundan ba? Ganyan nga para ano? Ganyan nga. Ganyan. Ganyan para ano? Makita na may putol. Kasi yung kanina parang hindi siya putol. Yan. So yan na. So kung saan merong 0 grade, nandoon ang highest point min.
Highest point kung summit, lowest point kung yan ay sag curve. Nasundan ba? So, yan na. So, meron na tayo, ayan. Meron na tayo yan. So, yan na. Ito na yung highest point. So, next, ano nang tinatanong dito? Number 19, determine. So, sinet up lang natin yung grade diagram. Tama na yan. Ito ay positive 0.2%. Yan. So, sinet up lang natin si grade diagram para kayang-kaya ng isolve. No? So, sabi dyan, number 19, determine the stationing of the highest point. So, the stationing of the highest point, ang meron tayong stationing kay PI. Tama ba? Stationing yan kay PI. So, what we need to do here, edi ikunin na lang natin itong distance na ito. Ito, oh. Yan. So, dito tayo mag-reference kasi andito na si PI, dagdagan mo na lang ng distance x, yun na yung stationing ng HP, highest point. Di ba sabi natin, horizontal lang ang movement ng stationing. Tapos, ito na lang yung pang ratio and proportion. So, if this is x, this one is 300 minus. Yeah. So, bakit 300 minus x? Kasi nandito tayo sa side na may 300. Nasunod ba? So, paano nyo alam na nandito sa may side ng 300? Kasi positive pa dito. Oh. Tapos, nag-negative siya dito. So, talagang dito dumaan yung ating grade diagram na nag-zero out siya. So, thank you. Yeah, thank you din. Ayan. So, anyway, so meron tayo dito, ratio and proportion na lang nito. No? So, ratio and proportion na lang yan. So, by ratio and proportion, yan. So, meron tayo ang ratio and proportion. Unahin na nga lang natin si x. X is 2. Yan. X is to 0.2. No? So, yung kahit yung length na lang kasi ratio and proportion na lang siya. So, 0.2% yan. So, is equal to 300 minus x. So, syempre, kung horizontal over vertical yan, ganun din dapat sa right side. Horizontal over vertical. So, wag nang isama yung sign, negative 3. So, kasi di ba length ang nire-ratio and proportion nyo. Para hindi na mahirapan sa sign. So, x therefore is equal to ilan? Yeah, 18.75 meters. So, 300 minus 18.75, 281. So, 300 minus x. So, 300 minus x, therefore, yan ay 281.25. So, ang stationing na therefore ng ating highest point dito na, number 17, 19. So, the stationing of the highest point, meron tayo, syempre, saan ba may ref? Bakit stationing? Tama, stationing yung hinahanap. Stationing of PI, tama ba? So, plus, kasi nandito yung PI eh. Nasa before siya. So, under ka to the right. So, papuntang PT. So, magpo-plus ka. Plus yung X. So, lalabas, meron tayong 3118, which is this one, plus 18.75 naman. So, the stationing of the highest point must be at ilan? 3 plus 136.75. So, understood na meters yan? Yan na. 3.136.75. So, this one. Next, determine the elevation of the highest point. So, pag elevation ng highest point, meron tayong elevation ng PI. Tama ba? Meron tayong elevation ng PI. Yun nga lang, yung point na mismo na yan, ang may elevation na yan, no?
So, hindi lang yan basta-basta C, yung area. Kasi yun pala, hindi ko na-emphasize kanina, that yung C, yung difference na ginagawa natin ganito, dapat yung points na nandito are points on the curve. Kailangan points on the curve. So, kailangan dadaanan siya ng mismong vertical curve. Eh, hindi naman dadaanan ng vertical curve ang PI. So, hindi mo pwedeng gamitan kaagad yan ng change in elevation equal to the area. No? So, hindi pwedeng gamitin ng change in elevation equal to the area yan. So, anong gagawin mo? Eh di maghanap ka ng point na pwede mong i-relate. Tama, na pwede mong i-relate dito sa PI. So, pwedeng kunin mo si PC, pero mas madali, kunin na lang natin si PT. Tama ba? Mas madali, kunin na lang natin si PT kasi kahit saan ka pwedeng pumunta na dito, no? Wala naman ng restriction. So, yung stationing naman, gaganyan-ganyan ka lang. So, dito, kunin natin yung ito. Sige, medyo magulo na siya. So, mag-extract na lang tayo ng iba. Dito na lang sa tabi niya. So, extract natin. So, ang alisin na natin si G3. Hindi na natin kailangan yan. Hindi na natin siya kailangan. Pampagulo na lang siya. So, si highest point, yung elevation niya ang kailangan. So, need pa rin naman siya. So, ayan. Okay na yan siguro. Inalis lang si G3. So, wag na nga lang alisin. Ang gulo na pero. Anyway, sige, okay na siguro yan. So, kunin na lang natin. Ito na lang. Ilipat na lang natin sa kabila. Yan. So, tapos ito, lagay na lang natin sa dulo. Ayan. So, kunin natin ngayon ito. So, kung gaano kalayo si PI vertically from PT. So, pwede rin naman dumaan kayo sa PC. So, ito ang kunin mo, difference ng PI and PC. Tama ba? So, pero ito, kunin na lang natin muna as H. Yan. Kunin na lang muna natin yan as H. So, ang gagawin na lang natin, elevation ng highest point is equal to, kasi meron tayong elevation ng PI. So, doon tayo magre-reference ulit. So, ima-minus natin yung H. Tama ba? Ito. Kung gaano man kalaki yan. So, ima-minus nyo dyan yung H. And then, kukunin natin yung C. So, mamaya, relate na lang natin si PT. Tapos, bakit HP? PT yan, sorry. Yan. Kunin na lang natin si elevation PT. Tapos, tsaka natin i-relate si PT tapos si highest point. Kasi si PT, dadaanan naman yan ng curve ninyo. So anyway, so sige, kunin na natin si H. Paano nyo kukunin si H? Meron kang grade. So magagamit mo yung grade dyan. So yung in-encircle natin dito or i-binox natin dito kanina, ito. Magagamit natin yan. So G over 100, rise over run. So meron tayong G. Siyempre G, ano yung G nitong line na yan? So nandito tayo sa line na to eh. So yan ay -3. Or since magnitude na lang kukunin natin para i-minus na lang directly, huwag na kayong mag-sign dyan. No? Huwag na kayong mag-sign dyan. So 3% na lang yan para hindi na mahirap yung sign convention. Kunin nyo na lang yung magnitude tsaka, alam nyo namang nasa taas si PI dyan eh kasi summit curve tayo. Bawas mo na lang si H, kukuha mo yung elevation ni PT agad to. So 3 over 100% equal to the rise, yun yung H, over the run. No? So over the run. So meron tayong run, gaano kalayo si PI, from PT horizontally, yun yung 300. Tama ba? So yan na. So H therefore, ilagay na lang natin dito. So ang H natin therefore is equal to ilan? So 3 over 100 times 300. 9 meters. So yan na. So ang elevation pa ng PT, pwede natin kunin. So 84
minus 9, meron tayong 75. Tama ba? Mga ganyan, nagda-doubt na tayo. Pero tama naman, 75. So, ultimo 1 plus 1 sa calculator pa ako nung nagbo-board exam. So, syempre, no, sayang na rin. Baka sa mental math ka pa madaan. So, kaya mo naman, syempre, uh, by the effects of your kaba, baka naman marattle yung utak. So, calculator mo na lang. So, anyway, so meron na tayong elevation ni PT. So, using yung concept natin kanina, kailangan points on the curve kasi yun. So, yung mas malayo, syempre, PT na yan. Minus elevation ni highest point, equal na yan sa grade diagram, yung area between the 2 points. So, ito ulit yung area between the 2 points. Ulit. So, dito tayo kukuha ng C. So, ito yung kukunin yung area na C. Or area, simply area. C. Yan. So, sige. Elevation ni PT, meron ka na 75 meters. Minus elevation ni HP. Dito na lang natin, diretso na natin isolve dito. So, meron tayong area. So, 1/2 of 300 minus x, di ba yun yung na-solve natin na ito? 281, yun yung base niya, 0.25. So times meron tayong height, negative 3%. So syempre hindi naman maganda na nakaka-percent tayo so wala naman tayong percent dito eh. Hindi naman percent yung 75. So divided by 100 para maging decimal siya. Elevation ng highest point is equal to ilan? So 75 plus 0.5 times 281.25 times 0.03. 79. 79.2188. So 79.2188. This is in meters. Yeah. Ayan. So, yan na. So, lastly, meron na tayo dito. Determine the elevation at station 3 plus 118. So, hindi ba yung station 3 plus 118 nandun si PI? Tama ba? Ayan, no, nandun din si PI eh. Station 3 plus 118. So, ano ngayon yung tinatanong dito na elevation ng 3 plus 118? Di ba 84 yun? So, dito kasi, since ang stationing nga is horizontal na lang siya, yung stationing ng PI ay stationing din ng point na katapat niya sa baba. So kung saan tayo kumuha ng G3 kanina, yun ay station 3118 din yun. So try natin, baka yun naman pala yung tinatanong, no? So the elevation at point, sabihin na lang natin, this is point 3. Kasi G3 eh. So ganyan na lang. Station 3. So elevation kay 3, wag na lang 3 kasi elevation pala yan. So, ano na lang, A na lang. Yan. So, elevation kay A. Yan. Yan ang hinahanap natin ngayon. So, elevation kay A. So, kung meron ka ng elevation kay HP, kunin mo na lang yung area between the two. Tama ba? Ayan, no? Kunin mo lang yung area between the two. So, yan na lang yung magiging C. Yan. So, C2. Ito na lang si C1. So, kunin natin, palitan natin to C1. So, elevation ng ating highest point minus the elevation of A. So, bakit highest point muna? Kasi mas to the right si highest point. Or mas malapit sa PTC highest point. So, nandiyan na si elevation A equal to C2 naman. So, meron tayo dito 79.2188 meters yan.
minus the elevation kay A equal to triangle lang din naman yun. So 1/2 of, di ba x lang yun? Ayan o, x lang yung base niya. So meron tayong 18.75. Times meron tayong height which is 0.2% lang naman yan. So positive 0.2. Naka-percent pa yan na. Baka naman akalain nyo decimal na. Naka-percent pa siya. So divided by 1,000 pa yan. So elevation ni A, therefore, must be. So syempre mas mababa pa to, no? Elevation ni A, 79.2188 minus 0.5 times 18.75 times 0.2 over 100. Ayan. So 79.2001 meters. Yan na. So, tama lang. Kasi kung may 84 dyan, nakakalito na. Tama ba? So, kaya wala sigurong 84 dyan. So, ibig sabihin, tama lang, no? That we have assumed the correct point. Ibig sabihin, tama lang, no? Yung PI and then the A, pareha sila ng station. So, ayan, no? Station 3 plus 118. So, same sila ng stationing. So, ayun lang. Ganyan na lang. By ratio and proportion. Ay, hindi. Grade pala yun. So, anyway, ayan. So, that ends our surveying. So, at least natapos natin lahat ng curves, no? So, curves lang naman actually ang meron sa exam ngayon. So, about surveying. Bukod sa, ano pa bang meron sa surveying? Ano pa bang mga topics sa surveying? Nakalimutan ko na yung mga correction. Parang wala naman ako na-encounter recent. So, pero, more on curves. Sa amin kasi nag-reverse curve. Tapos, kung ano-ano pang mga curve. Simple curves. So, pero anyway, yan. At least alam na natin to. So, try nyong mag-practice pa dating ng close traverse. Wala rin naman si close traverse. So, yun sana yung next topic natin. Kaso, parang kulang na tayo sa time. So, anyway, pero you can ask naman for ito. So, try nyo nga sagutan to. Yan. Yan. Nandiyan na rin naman yung tamang sagot. So, try nyo na lang yan. Past board exam din ito. Pero hindi siya recent. Kung tama yung naalala ko. Parang di yata recent na exam. Ay. Okay. Do we have further questions? Ay, si Sir Mark pala to. Ew. So, yun. Ano ba? Namatay pala yung camera, no? Uy, sir! Ayan ka pala. Hello. Ako pala yung nagtanong kanina. Kaya, ngayon ko lang nabasa. Okay lang. So, yun. Okay naman na po siguro. Si Sir Rodolfo, wala nang more reply eh. Siguro it's enough na po for that section. By the way guys, si Sir Reden po yan. Alam niyo ba, nag-top 2 po siya ng April 2023 board exam. Ang malapit doon, online lang lahat ng review niya. Kaya sabi ko sa inyo, si Sir hindi rin siya quizzer. Hindi rin po siya quizzer, hindi rin po siya ano. Pero, ayun, palag po siya sa board exam. Pero yun nga guys, I think that's enough for that review. Bye-bye na siguro guys. Thank you sa inyo. And ingat kayo. Palagi. Thank you, Thank you, guys. sir. Thank you, sir. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. End ko na yung meeting.